Ho, ho, ito na naman tayo mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman ako, ito. At siyempre ating tatalakayan na naman, ating itatapik na naman ay itong so far ay hot na topic ng mga issue tungkol dito kay President, dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Naroon na nga po siya sa Hague. At kung ating babalikan ay hindi naman talaga si PBBM ang nagsimula ng kasong ito laban sa dating Pangulong Duterte. Ang nagsimula po nito ay ang magdalo ang grupo ni dating Senator Trillanes at sinampapuli ni Aylan kasama ang mga complainant, mga private complainant, yung mga kamag-anak ng mga namatay dyan sa Tokhang. Na yan ay libo-libo, 6,000 sinasabi na iba, sabi naman na iba ay mga 30,000 yan, mahigit yan. So anyway, yan yan, grupo ni Atty. Trillanes, ni Senator Trillanes ang nag-akit ng kasong yan dyan sa The Hague, yung grupo na magdalo. Kasama niya dyan, kita ko dyan sa picture dati, nakita ko yung 6 sila puro lalaking sundalo. So muli, hindi naman talaga si PBB ang nagsimula niya na talaga namang sanggang tikit pa noon, time na yon. Si President Marcos at saka itong si Digong Duterte talagang matalik na magkaibigan na talaga naman sa buong pamumuno ni Duterte. Wala man lang oposisyon na ginawa itong si Marcos sa talaga sangayon na rin lang ng sangayon na naghiwalay nga lang sila ng landas simula noong maging Pangulo si PBBM at nagsimula yata ang kanilang pag-anghang ng kanilang samahan mula nung ma-appoint si Romualdez at yun nga, nakita ng mga Duterte na para ito'y ginugroom para maging presidential candidates 2020. Doon po nagsimulang umaskada ang kanilang samahan. So balik tayo dito kay dating Senator Trillanes. Siya po nag-umpisa ng lahat ng yan. Siya ang umalalay sa mga ikangay complainant, private complainant, at siya ang consistent mula umpisa po ay talagang binabanatan na nito si Duterte. Hindi pa nag-iinit ang puwet sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte. Nariyan na si Trillanes talaga namang para siyang ang tawag dito, yung bang nakakabit lagi, laging nakadikit sa balat, laging nakadikit sa balat ni Duterte. Talagang hanggang sa huli ay si Trillanes ang nagtagumpay. Talagang ito ang tinik sa lalamunan ng mga Duterte at talagang hindi nila ito napabira, hindi nila ito naipatumba, hindi nila ito naipa-sniper. Hindi ko naman sinasabing kay Duterte yung mga sniper killings na nangyayari, hindi naman, akin lang naisip yan. Talagang hindi nila naitumba, hindi nila nabura sa mapa, sa kanilang landas itong si Trillanes. Kaya ito ang kanilang naging tinik sa lalamunan hanggang sa huli. Kaya ako naniniwala na ang pamilya Duterte ngayon o ang Duterte Group ay talagang suklam na suklam dito ngayon kay Trillanes. Pero yan nga, abogado naman si Duterte at yung ating huling kita sa kanyang video ay mukhang naman siya kampante na at parang handa na siya doon para labanan itong mga private complainant at malamang kukuha sila doon ng foreign lawyers kasi mahirap naman kukuha sila ng Filipino lawyers. Laging hirap kontakin, mahirap makadao pang palad ng personal. Pwede mag-zoom ganyan, mag-video call, pwede naman yon. Pero iba rin kasi yung makaharap ng personal ay yung mga lawyers para sa inyong strategy, defense strategy. So yan, malamang ay alam ko bilyon-bilyon ang pera nitong pamilya Duterte, pero malamang ito ay ang kalahati nito ay pwedeng maubos kapag kumuha sila ng private lawyer dyan kasi mukhang mahaba raw labanan to May nagsasabi na pwede raw umabot ng 8 taon yung hearing. Sobrang tagal naman, parang napakatagal naman nun. Tapos dati ang aking narinig na parusa dyan ay 10 to 12 years lang, pero ngayon may lumalabas na pwede raw maging 30 years May nagsasabi pang lifetime daw. So hindi natin alam kung pag nahatulang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ba'y 30 years imprisonment, lifetime imprisonment, or siya ba'y maabsuelto? Personally sa akin tingin ay napakahirap maabsuelto kasi po itong Quadcom, yung kanilang lumabas doon sa pag-hearing ay ipadadala rin doon malamang. Kung i-request daw ng ICC ay malamang sa malamang i-request yan. Kasi yan ay mahiging bahagi ng evidence. Ngayon ay napakarami pa rin naman na supporters ni Duterte, ni Digong, at talaga namang inaamin ko sa sarili na minsan ako ay naging supporter din yan. Bagamat hindi ako nakaboto noon sa mga kung importanteng mga kadahilanan, ay talaga naman yung aking dalawang kotseng kakarag-karag ay nilagyan ko ng sticker na kamao. Natanda ko pa kung saan ko na hingi yung kung saan ang galing yung aking dalawang sticker na yon. Galing yun sa aking kumaring Ruby Atos yan. Si Ruby Atos ng Kalamba, doon galing yan kasi yan DDS din yan dati. Ngayon ay wala na rin. Ako ay nakadalawang taon din lang. 2 taon ba? O nga kasi 2018. Halos 2 years din akong DDS. At kung yun lang EcoSport naman, wala na. Wala na rin ako makita ng picture na may sticker. Pero ipapakita ko dyan sa inyo yung aming kakarag-karag na Hyundai Getz na wala na rin sa akin ngayon. Pero yung nakuha na ko ng picture yan, nung yan hindi ko pa naibebenta, papakita ko sa inyo na talaga nung araw ako ay DDS din. Pero ako po ay nagising. Kaya ako nagtataka dito sa mga DDS na mga diehard. Bakit hindi kayo magising-gising? Hindi naman kailangan tayo maging diehard sa isang politiko. Naku po, hindi tayo dapat maging pikit mata.
Hindi po ganun dapat. Hindi po unad ang Pilipinas. Pag tayo laging panatiko at hindi tayo marunong magising sa katotohanan, dapat po tayo ay marunong gumising. Ngayon po, doon na lang sa issue ng China, dapat doon ay magising na kayo eh. Huwag na balik kahit baliwalain mo yung mga tokhang na yan, yung Parmali, kurakutan sa Parmali, kurakutan sa PhilHealth, yung paglalagay ng China communication dyan sa loob mismo ng AFP ha, AFP compound. At kung ano pang pinagagawa ni Duterte na puro pabor sa China, sinasagasa yung ating mga mayang isa sa WPS, bawaliwala kay Duterte. Yung panalo natin sa The Hague, dyan sa West Philippine Sea, binaliwala din ni Duterte. And isa lang basurang papel, ay tinan mo naman na doon pa lang sa issue na yun, ay dapat ibibitaw na po tayo mga kababayan. Hindi po tayo dapat maging die hard. Kawawa po ang Pilipinas. So yun po, anyway, nadyan na yan. At kung talagang kayo hindi magbabago, wala man tayong magagawa dyan. Pero ako, mahalaga, ako po ay nagising yan. Papakita ko sa inyo dyan na ako nung araw ay isa rin akong bulag. Kasi akala ko talaga siya ang pag-asa ng Pilipinas. At ako'y naniniwala noon na medyo kailangan din natin ng konting kamay na bakal para madisiplina, para mapuksa ang mga kriminal dito sa Pilipinas na kung saan ay nangako itong si Digong noon within 6 months ay ubos ang mga kriminal sa Pilipinas. Ang masama nangyari ay maraming inosente ang nadamay. So yan po, ngayon ay titingnan natin kung saan pupunta itong paglalakbay ni Digong doon sa The Hague. Pero muling sinasabi po sa inyo, napakaganda man ang kanyang detention center doon. Actually, parang hindi detention center parang kwarto. Para pang yung mga maliliit na kondo dyan sa BGC at saka dyan sa Makati. Kompleto po yan. Meron siyang computer doon. Ang hindi ko lang alam ay kung bibigyan siya ng internet connection. Kung pwede ba siyang gumamit ng social media para video call or Zoom or chat sa kanyang mga kapamilya o mga kaibigan, friends sa Pilipinas, sa Mandao ng Daigdig, sa mga supporters, sa kanyang mga fanatiko, yan, kung ano pa man. Anyway, good luck kay dating President Rodrigo Duterte. Okay, bigyan mo na magandang laban na yung sarili. Hindi naman tayo, kung talagang mailalaban mo na maganda, bakit ba hindi? Sino ba tayo para sabihin, dapat ikaw ay makulong, dapat ikaw ay parusahan? Wala naman tayo doon sa posisyon. So, pagtanggol mo yung sarili, dyan mo ipakita ngayon ang iyong pagkalalaki. Diyan mo ipakita na ikaw ay barako. Diyan mo ipakita ang iyong tatag. Diyan mo ipakita ang iyong giting. Ay di ba hinahamon mo dati ang ICC? Damputin niyo ako kahit anong oras. Kung gusto niyo ako pang pupunta dyan. Ngayon mo yan ipakita. Ngayon mo ipakita ang iyong naghuhumindig na pagkalalaki. Diyan sa ICC. Iyon po lamang.